Ating alamin. Paano nga ba nakakarating ang kuryente sa ating kabahayan? Base sa kasalukuyang setup sa ating lalawigan, mayroon tayong dalawang sangay na nagtutulungan upang makapagbigay ng kuryente. Isang generation company, ang National Power Corporation o NAPOCO, at isang distribution utility, ang Marinduque Electric Cooperative o MARELCO. Ang NAPOCOR ay mayroong generating unit sa Boac Diesel Power Plant na matatagpuan sa Bantag, Boac. At Torrijos Diesel Power Plant na matatagpuan sa Cagtu, Torrijos, na nagtutulong upang makalikha ng sapat na supply ng kuryente para sa buong isla. Ang boltaheng nililikha ng mga generating units ng NAPOCOR sa kanilang power plants ay dumadaan sa substation transformer upang itaas ang level ng boltahe ayon sa pangangailangan ng MARELCO. Gumagamit din ng mga transmission lines ang NTC upang maparating ang kuryente sa ibang substation at gayon din para sa sharing of loads ng mga power plants. Samantalang, ang MARELCO naman ang namamahala sa pamamahagi ng kuryente sa pamamagitan ng distribution lines. Ang distribution lines ay binubuo ng poste, primary lines, secondary lines, distribution transformers, at line and equipment protection devices, at line hardware tulad ng porcelain insulators, at cross arms. Ang primary lines ay nagsisimula sa mga power plants patungo sa kanayunan at sa malalayong lugar sa ating probinsya. Isa sa primary line ay ang backbone line, ay nagsisilbing main line at kalimitang makikita natin sa mga pangunahing kalsada ng ating probinsya. Isa pa sa primary line, ay ang lateral line na kalimitan nating makikita naman sa mga paloob na lugar o barangay. Ang boltahe na dumadaloy sa primary lines, ay dadaan naman sa mga distribution transformers, upang ibaba ang level nito ayon sa pangangailangan ng konsumidor. Dadaan sa distribution transformers, patungo sa mga secondary lines, kung saan dito nakakabit ang ating mga service drop wires patungo sa ating kabahayan. Upang mai-improve naman ang system reliability, ang backbone line ay hinati sa 4 na pangkat. Feeder 1, Hanagdong Mogpog de Manlibunan, Santa Cruz. Feeder 2, Hanagdong Mogpog de Bakong-Bakong, Gasan. Feeder 3, Cagpu Torrijos de Manlibunan, Santa Cruz at Feeder 4, Cagpu Torrijos de Pinggan, Gasan. Upang proteksyonan ang publiko sa anumang aksidenteng dulot ng prosesong ito, ang MARELCO ay gumamit ng iba't ibang line and equipment protection, gaya ng circuit reclusers at fuse cutouts. Upang masukat naman ang kuryenteng nakonsumo ng isang konsumidor, ito ay ginagamitan ng electric meter o kontador, na siyang binabasa ng ating meter reader upang maging basihan ng ating buwan ng konsumo. Ang tamang pagsukat ng konsumo gamit ang kontador, ay isinaayos at inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa mga independent power producer Sana na may layuning impormasyon mabayan. ito ay nagdulot ng dagdag kaalaman upang lubos na maunawaan ang papel ng ginagampanan ng MARELCO, bilang distribution utility, at NAPOCOR, bilang generation company sa paghahatid ng kuryente sa bawat konsumidor ng ating probinsya. Sa kanilang binabayarang kuryente, gayon din. Ang ating binabayaran na kuryente ay hinahati-hati sa iba't ibang babayarin tulad ng generation and transmission charge, distribution charge, at government revenues. Narito ang graph na nagsasaad ng mga porsyento na pinupuntahan ng ating binabayarang buwan ng konsumo ng kuryente. Ang generation at transmission charges ay napupunta sa NPC bilang pambayad sa binili nating kuryente sa kanila. Ang generation charge ay tumutukoy sa gastos ng NPC sa pag-generate ng kuryente, kabilang ang pagmamantini at operasyon ng kanilang mga power plants, pagbili ng fuel o enerhiya, at iba pang kaugnay na gastusin sa pag-produce ng kuryente. Ang distribution charge naman ay nakalaan sa pagtatayo at pagpapanatili ng linya, pagpapadaloy at paghahatid ng kuryente ng MARELCO mula sa NPC patungo sa mga bahay o gusali ng bawat member consumer. Dito rin kinukuha ang mga gastusin para sa billing and collection,
customer assistance, at pagbabasa, paglalagay at pagpapanatili ng mga metro ng kuryente sa bawat gusali o tahanan. Ang halaga na napapaloob sa government revenue ay napupunta sa ating mga expanded value-added tax, universal charge for environmental charge, universal charge for missionary electrification at universal charge for NPC stranded contract cost at NPC stranded debt. Pero, ano nga ba itong universal charge na kasama sa government revenue? Ayon sa Section 7 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 9136, also known as Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang isang distribution utility na katulad ng Marelco, ay kinakailangang mangolekta ng universal charge na ibabayad sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation mula sa end users tuwing ika-15 ng kada buwan. Ang PSALM ay isang korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan na may tungkuling pamahalaan ang maayos na pagbebenta, pag-aalis, at privatization ng mga dating ari-arian ng National Power Corporation na mga pasilidad sa paglikha ng kuryente, mga real estate, at iba pang mga maaaring ipagbiling ari-arian, at mga kontrata sa mga independent power producer na may layuning mabayaran ang lahat ng pananagutan ng NPC sa pinakamainam na paraan. May bahagi rin na binabawa sa ating bill na nakalaan para sa mga diskwento na mandato ng gobyerno. Katulad ng Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, kung saan ang mga nabanggit na individual na kumukonsumo ng 100 kWh pababa ay makakauha ng 5% discount sa kanilang binabayarang kuryente. Gayon din, sang-ayon sa Section 7 ng EPIRA Law, ang mga marginalized end user na maaring matukoy base sa itinalagang kwalifikasyon ng Energy Regulatory Commission ay makakakuha ng lifeline rate o diskwento sa kuryente. Sa EPIRA Law, 10 taon ang bisa nito na siya namang pinalawig hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng Republic Act No. 10150 at Republic Act No. 11552. Sana po ay naging malinaw sa inyo ang pinupuntahan ng ating binabayad sa kuryente kada buwan. Maraming salamat po. Mare, may discount daw sa kuryente. Aming member consumer owners, narinig niyo na ba ang balita? May diskwento daw sa kuryente. Ano ba ito? At sino-sino ang pwedeng mag-avail nito? Ano ang Republic Act 11552? Ito ay batas kung saan in-extend ang validity at in-enhance ang implementation ng lifeline rate o diskwento na ibinibigay sa mga marginalized end users na kumukonsumo lamang ng hindi hihigit 20 kWh kada buwan. Sa kasalukuyan, ito ang discount na nakukuha ng ating marginalized end users. 0 to 10 kWh, 25%, 11 to 20 kWh, 5%. Sino-sino ang pwedeng makadiscount? Marginalized end users na hindi kumikita ng sapat ayon sa pamantayan ng Philippine Statistics Authority. Beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pasok sa pamantayan na ilalabas ng ERC. Sino-sino naman ang disqualified? Marginalized end users na nakatira sa private condominiums o subdivision projects. Mga nag-a-avail ng net metering services, mga end users na hindi beneficiary ng corpus o hindi qualified sa pamantayan ng ERC, mga nahuling lumalabag sa Republic Act 7832 o Anti-Theft Rates of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines Materials Act of 1994. Ano ang mga requirements para maka-avail ng lifeline rate? Para sa mga qualified forfeits beneficiaries, accomplished application form, latest electricity bill, purpose ID, government-issued ID. Para naman sa mga qualified marginalized end users, certification mula sa local SWDO na ini-issue na 6 na buwan bago ang application, accomplished application form, latest electricity bill, valid government-issued ID. Gaano katagal ang validity ng lifeline rates?
Para sa mga qualified marginalized end users, 3 taon ang validity ng kanilang certification. 2 buwan bago ang expiry ng kanilang certification, kailangan nilang ma-renew ng application para sa lifeline rate. Valid naman ang lifeline rate ng mga qualified PORFIS beneficiaries hanggang sa period na nakalagay sa certified list ng DSWD. Senior Citizen Discount, apply na! Sang-ayon sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, nararapat lamang na pagkalooban ng 5% discount sa electric bill ang mga senior citizens na kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 100 kWh kada buwan. Taunang inire-renew ang registration ng senior citizens discount, kung kaya't pinapayuhan po na mag-register mula ang mga nakapag-apply na ng kanilang discount noong nakaraang taon. Magpasa lamang kayo ng mga sumusunod na requirements sa pinakamalapit na opisina ng Marelco sa inyong bayan. Requirements: photocopy ng Senior Citizens ID, photocopy ng sedula, Marelco Statement of Account na nakapangalan sa miyembro ng senior. Kasabay ng pagtaas ng temperatura sa summer season, tumataas rin ang bilang ng mga taong nakararanas ng heat stroke. Isa itong karamdaman kung saan tumataas ang temperatura ng katawan ng mahigit 40.6 degrees Celsius. Ito ay nangangailangan ng agarang atensyon dahil ito ay nakamamatay o maaaring maging sanhi ng damage sa utak at iba pang internal organs. Ang mahabang pagkakababad sa matinding init at labis na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring magresulta sa heat stroke. Mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke ang mga batang 2 taong gulang pababa, mga diabetic, may sakit sa puso at ang matatanda. Kaya ngayong summer season, mahalagang malaman natin kung papaano ito may iwasan at ano ang mga maaaring gawin sakaling ito ay mangyari sa atin o isa sa ating mahal sa buhay. Ang heat stroke ay isang kondisyon na pwede makuha dahil sa prolonged na pag-stay mo sa isang lugar na sobrang taas ng temperature. Ang manifestation niya, pwede kang magkaroon ng sakit ng ulo, pwede magkaroon ng pagkahilo, pwede rin magkaroon ng manifestation na para ka nagkakaroon ng totoong stroke ng pagkahilo ng katawan. At pag tumagal ka sa ganung kondisyon, pwede itong magkaroon ng sanhi ng pagkamatay. Ang pinakaiba ng heat stroke at heat exhaustion, ang heat stroke, mas matagal ang recovery at mas malala ang manifestation. Usually, it will take weeks to months bago ka makarecover sa isang heat stroke. Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan ang ating katawan ay nakararanas ng overheating, bunga ng pagkabilad sa matinding sikat ng araw, na kung hindi mabibigyan ng kaukulang lunas ay maaaring mauwi sa heat stroke. Kadalasan itong nangyayari sa mga taong nagtatrabaho sa outdoor, lalo na kapag summer season. Sakaling kayo ay maging bystander sa isang nakararanas ng heat exhaustion, ito ang mga kailangang gawin para kayo ay makatulong. Ito ang mga sintomas ng heat exhaustion: labis na pagpapawis, panghihina, restlessness o hindi mapakali, pagkahilo, pananakit ng ulo, pamumutla at pulikat. Unang hakbang na dapat gawin ay dalhin sa isang malilim at mahangin na lugar ang pasyente. Kung ito ay may malay, maaaring painumin ng tubig o oral rehydration solution. Kung walang malay ay ihiga ang pasyente. I-check ang ABC o airway, breathing at circulation. Kung maayos ang paghinga at sirkulasyon ng pasyente, ay i-elevate ang mga paa nito. Dapat ding siguraduhin na nahahanginan ng pasyente, kaya mas maiging kung ito ay papaypayan. Maaari ring maglagay ng cold compress sa kilikili, sa leeg at sa singit ng pasyente. Sakaling lumala naman ang kalagayan ng pasyente, ay agad na tumawag ng emergency medical services, kagaya ng 8911 UNTV. Dapat tandaan ang mga bagay na ito
para makapagbigay ng tamang assistance sa taong nakararanas ng heat exhaustion. Scene safety. Safe ba na mag-conduct ng first aid sa lugar? Check ang level of consciousness. I-check ang ABC. Painumin ng tubig o oral rehydration solution. Tumawag ng emergency medical services kapag lumala ang kalagayan ng pasyente. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button. Itlog, sardinas, lahat tumaas. Bumilis po muli ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mga kapamilya, taas singil sa kuryente ang asahan. Emotional damage! Sa mahal ng mga bilihin ngayon at singil sa mga utilities, narito ang mga tips upang sa kuryente ay makatipid. Una, tanggalin sa pagkakasaksak ang mga appliances at gadgets na hindi ginagamit. Ang inyong mga nakasaksak na gadget at appliances, kahit hindi ginagamit, ay patuloy pa rin na kumukonsumo ng kuryente. Nasa standby mode ang mga ito, ibig sabihin ay kumukuha sila ng maliit na halaga ng kuryente bilang reserbang enerhiya para sa susunod na paggamit. Ikalawa, siguraduhin din na malinis ang inyong mga appliances dahil bumabagal ang takbo ng mga ito. Halimbawa, kapag marumi ang mga blades o motor ng ventilador, bumabagal ang ikot nito, kaya kailangan ng mas maraming enerhiya upang makapagbigay ito ng sapat na hangin. Ang mga likaw o coils naman sa likod ng refrigerator ay naglalabas ng init mula sa loob. Kapag ito ay natakpan ng alikabok at dumi, hindi nito epektibong nailalabas ang init, kaya't kailangang gumamit ng mas maraming enerhiya ang refrigerator upang mapanatili ang tamang temperatura. Kapag naman ang filter o condenser ng isang air conditioning unit ay puno ng alikabok, bumabagal ang airflow at bumababa ang efficiency. Ito ay nagdudulot ng mas mahabang pagtakbo ng unit upang mapalamig ang isang silid, kaya tumataas ang konsumo ng kuryente. Ikatlo, gumamit ng mga energy-efficient na appliances at ilaw. Ang mga air conditioning unit, washing machine, at refrigerator sa inyong tahanan ay makakatulong sa inyo na makatipid ng enerhiya sa pamamagitan ng inverter technology. Ang mga inverter appliances ay mas matibay din dahil hindi masyadong pinapagana ng husto ang kanilang mga motor. Gayon din, gumamit ng LED lights kaysa incandescent bulbs dahil mas tumatagal ang LED lights kumpara sa incandescent bulbs at mas kaunti rin ang init na nililikha ng mga ito kaya epektibo upang mapababa ang konsumo ng kuryente. Ika-apat, regular na subaybayan ang inyong metro. Maging maingat sa kung gaano karaming enerhiya ang kinokonsumo mo buwan-buwan. Ang pag-record ng iyong buwanang bill at pagsubaybay sa kasalukuyang presyo ng kuryente ay bahagi ng pagkontrol sa paggamit ng inyong kuryente. Alamin ang mga hakbang kung paano basahin ang inyong metro. Pumunta lamang sa inyong Facebook app at isearch ang #estimated consumption upang makita kung paano ito kalkulahin. Tandaan ang ligtas na paggamit ng kuryente upang maiwasan ang sunog. Una, alamin ang tamang kapasidad ng saksakan upang maiwasan ang overloading. Pangalawa, huwag gumamit ng octopus connections o yung maraming plugs na isinasaksak sa isang outlet. Ito ay isang pangunahing sanhi ng electrical overload. Pangatlo, huwag nang gamitin ang mga appliances na may sira, may mga kakaibang tunog o amoy na susunog. Pang-apat, palaging patayin ang mga electrical appliances at tanggalin ang mga ito sa saksakan kapag hindi ginagamit. Pang-lima, ilayo ang mga bagay tulad ng papel, tela, at mga kemikal sa mga appliances o outlets na mainit ang labas. Pang-anim, kung sakaling magkaroon ng electrical fire, huwag gumamit ng tubig. Dapat gamitin ang Class C fire extinguisher na para sa electrical fires. Kung sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng sunog, patayin agad ang breaker at makipag-ugnayan sa inyong mga barangay electrician o sa Marelco kung sakaling may biglang narinig na pagputok o nakitang pagdalit sa inyong mga wires at outlets.
Gamitin ng maayos ang kuryente at manatiling ligtas. Hello everyone! It is my pleasure to present to you the various buildings of the Marinduque Electric Cooperative Incorporated and their respective functions. Each building plays a crucial role in ensuring the efficient operation of our cooperative, enabling us to deliver quality service to the people of Marinduque. Let us begin our tour of the Meralco buildings. Building 1. Building 1 houses the Office of the General Manager, which serves as the command center for executive decisions and policy implementations. Within this building, we can also find the Finance Services Department, which oversees the overall management and financial operations of Meralco. Also located here is the cashier tellering section, where member consumer owners can pay their electricity bills and transact other financial matters. The board conference room, where key discussions, planning, and meetings of the board of directors take place, is also located in this building. Lastly, this building is home to the Office of the Internal Audit, which ensures transparency, accountability, and efficiency in all financial transactions of Meralco. We also have extension offices of the Building 1, which includes the following: Building 1A, CSS or Radio Room, Building 1B, Server Room, and Building 1C, Guardhouse, Drive-Thru, and Waiting Shed Area, also known as Kanlungan ng Liwanag at Pag-asa. Moving forward, we have Building 2. It houses the Institutional Services Department. This department focuses on member-consumer-owner relations, community engagement, and corporate communications. Within this building, we also have the Center for Interactive Learning, an important facility used for training, seminars, and educational activities aimed at enhancing the knowledge and skills of employees and stakeholders. Additionally, this building accommodates the Office of the Corporate Planning Department, where strategies and long-term development plans for the cooperative are formulated to ensure sustainable growth. Next, we have Building 3. Building 3 serves as the hub for Meralco's Technical Services Department. This department is responsible for system operations, maintenance, and technical support to ensure the continuous and efficient delivery of electricity across the province. Within this building, we also find the lineman's quarter, which provides lodging and facilities for our linemen who are always on standby for emergencies and maintenance work. Additionally, the General Services Quarter is located here as well, serving as a workspace for our maintenance and general services personnel. The MCIL comfort rooms are also located in this building. Building 4 is a vital part of Meralco's operation, as it houses the warehouse where essential electrical equipment, spare parts, and materials are stored. Adjacent to the warehouse is the motor pool, which serves as the service and maintenance area for Meralco's vehicles, ensuring they remain in optimal condition for daily operations. This building also accommodates the archives, where important records and historical documents of Meralco are securely stored and managed for reference and documentation purposes. The meter shop is located in Building 5. This is where the testing, calibration, and maintenance of electric meters take place. This facility ensures that all meters function accurately, preventing discrepancies in consumer billing. Another notable facility within the Meralco compound is the GM's residence. It is a designated space for the GM's lodging and official functions. This residence provides convenience, ensuring immediate availability of the GM for urgent cooperative matters.
In addition to the main facilities, Meralco has established area offices across the province, named after its incorporators as a tribute to their contributions to the cooperative's legacy. These include Buwak Area Office, Romulo Santo Domingo Building, Buena Vista Area Office, Isidro S. Selva Building, Gasan Area Office, Cesar U. Sevilla Building, Bugpog Area Office, Constancio Marte Sr. Building, Santa Cruz Area Office, Jose Maloles Building, and Torrijos Area Office, Aniceto Rosales Building. These area offices serve as local service centers, providing member consumers with easy access. Yan, just relax po and enjoy the music. Hello. Good morning po. There's a boy in my mind and he knows I'm thinking of him. On my way to the day and the night, the stars shine above me. He's been gone for some time, but I know I truly love him. And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears it. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, just for you. If your love's gone away just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows he'll return. You'll be happy. Shout it sweet a song. Listen to your heart when it's singing. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, oh, sha-la-la-la-la, sha-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la in the evening. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, just for you. Sha-la-la-la-la, just for you. Sha-la-la-la-la, just for you.
they can't trace my interest, then have to let them be. Some boys try and some boys lie, but I don't let them play. Only boys that save their pennies makes my rainy day. 'Cause we are living in the material world, and I am a material girl. You know that we are living in the material world, and I am a material girl. Living in the material world, and I am a material girl. You know that we are living in the material world, and I am a material girl. Living in my material world. Living in my material world. Boys may come and boys may go, and that's alright with me. Experience has made me rich, now out there after me. 'Cause everybody's living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. A material, a material, a material, a material world. Material. Living in my material world. Material. Living in my material world. Material. Living in my material world. Material. Buhol-buhol ang traffic, kinakapa ng jeep. Minura pa ng driver at ulo yung minit. Kumukulo na ang dugo mo, kaya sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang, cool ka lang. Bakit ba palagi ka na lang ganyan? Cool ka lang, cool ka lang. Daanin mo sa galit mo'y kukunod na. Overtime daw, nag-good time lang pala. Pag-uwi ng bahay, amoy alak pa siya. Kumukulo na ang dugo mo, kaya sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang, cool ka lang. Bakit ba palagi ka na lang ganyan? Cool ka lang, cool ka lang. Pwede mo naman siyang palitan. Mananahimik na ang daming hirit. Anong pake nila? Baka sila inggit. Kumukulo
na, huwag kang magtatanong, basta sumama ka lang, huwag mong unahan. Abonado ang pag-asa, mabilis ang palit ng tula ng mundo. Minsan isisigaw, minsan ibubulong, huwag mong pigilan, sulitin at sumama. Let's, di ka na mabibigo. Let's, di ka na mabibigo. Sigurado ka na anong hinihintay mo, sumayaw sa tuwa, kasabugi ng saya. Abonado ang pag-asa, itaas ang kamay, hanapin mo ang tulay, bitiwan ng duda, bigla kang sumabay. Sulitin at sumama. Let's, di ka na mabibigo. 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 Yan, sana po nag-i-enjoy po kami sa aming mga pakanta. Ayan, ano lang po kayo, pasok lang po kayo, marami po pong vacant seats dito sa kanang part ko po. Under the pale moon, for so many years I've wondered who you are. How could a person like you bring me joy? Under the pale moon, where I see a lot of stars. Ooh, it's enough enough. I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. Life's demanding without understanding. I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. No one's gonna drag you up. So
without you. I felt you, oh, oh, oh. I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. No one's gonna drag you up to go in the life where you belong. Where do you belong? I saw the sign. I saw the sign. Open up my eyes, I saw the sign. Ayun, this is our last song po for our first set. Tapos babalik po tayo sa ating mga audiovisual presentations at sa ating mga pag-games, pa-question and answer mamaya. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know it's little chapel down a boulevard we can go. No one will know. Come on, girl. Who cares if we're trash? Get a pocket full of cash. We can blow shots on Patron, and it's on, girl. And say no, 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 no. Just say yeah, and we'll go, 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 go. If you're ready, I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. I'll go get a ring, let the choir bell sings like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If you wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, and we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Yes, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby, baby. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you.
Ayan, thank you so much po sa pakikinig. Babalik po kami mamaya para po sa ating second set. So for now, balik po tayo sa ating mga audiovisual presentations and babalik po tayo ulit kami para po sa ating games. Kaya manood po tayo maigi at makinig at intindihin po natin ang nasa ating mga video presentations. Salamat po.